Ang sunod-sunod na tunog ng monitor ang pumunit sa katahimikan ng operating room. Isang tunog na kinatatakutan ng kahit sinong doktor, isang mabilis at desperadong paalala na ang buhay na nasa kanilang mga kamay ay unti-unti nang nawawala. His pressure is dropping fast, doth. Arrhythmia, sigaw ng nurse. Nanatiling matatag ang mga kamay ni Dr. Lika Dalisay. Bilang hepe ng cardiothoracic surgery sa St. Jude's Medical Center, sanay na siya sa ganitong pressure. Ang bawat tibok ng puso ng pasyente ay parang musika sa kanyang pandinig at ngayon, sintonado ito. Isang malagim na himig ng kamatayan. Give me another ampoule of epinephrine. Utos niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. Doktora, sa tingin ko, hindi na kaya ng gamot, isang boses mula sa kanyang tabi ang nagsalita. Boses na hindi niya sanay marinig sa loob ng kanyang teritoryo. Napalingon si Lika, ang mga mata niya sa itaas ng surgical mask ay nag-aapoy. Si Dr. Ramon de Villa. Ang bagong neurologist na isinama sa operasyon dahil sa posibleng komplikasyon sa utak ng pasyente. Sino siya para questionin ang kanyang desisyon sa gitna ng krisis? Dr. de Villa, I am the lead surgeon here. I know what I'm doing, sagot ni Lika, bawat salita ay may diin. Ngunit hindi na tinag si Ramon. I understand, doktora. Pero kung titingnan ninyo ang pattern, hindi ito simpleng cardiac arrest. May senyales ng neurologic compromise. We need to shift our approach. Now. Sa teritoryo niya, sa operating room niya, may isang bagong dating na naglalakas loob na kontrahin siya. Kumuyom ang kamao ni Lika sa galit. Ngunit sa isang saglit na pagsulyap niya pabalik sa monitor, nakita niya ang sinasabi ni Ramon. Ang eratikong linya ay may kakaibang pattern na hindi niya napansin kanina sa gitna ng pagkaabala. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na mamatay ang pasyente, kundi sa takot na baka tama ito. What do you suggest? Tanong niya, at kinainisan niya ang sarili dahil sa biglang paglambot ng kanyang boses. Ang sumunod na 10 minuto ay parang isang panaginip. Nagbigay ng mabilis at eksaktong mga utos si Ramon. Sa ilalim ng kanyang gabay, nagbago ang takbo ng lahat. Nakita ni Lika ang sarili niya na sumusunod na lang, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ayon sa sinasabi ng neurologist. At sa bawat segundo, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga mata ni Ramon. Mayroon itong kakaibang kalmado, isang klase ng kapayapaan na hindi nababagay sa kaguluhan ng operating room. Ngunit sa likod ng kalmadong iyon, may nakita siyang isang bagay na mas malalim, isang lungkot na parang laging naroon, isang anino na hindi maalis ng matinding ilaw ng isi. Pressure stabilizing, doth. Heartbeat is regular. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang umalinggaw-ngao sa silid. Tagumpay. Naligtas nila ang pasyente. Nang matapos ang lahat at nag-aalis na sila ng kanilang mga gown at gloves, hinarap ni Lika si Ramon. Ang paghanga ay mabilis na napalitan ng inis. Ayaw niyang aminin na kung hindi dahil dito, baka iba ang naging resulta. Salamat sa tulong mo, Doktor, sabi ni Lika, sinubukan niyang gawing formal at malamig ang kanyang tono, isang simpleng pagkilala sa profesionalismo. Ngunit imbes ng ngiti o pagyayabang ang isinukli ni Ramon, tinitigan lang siya nito. Ang mga matang iyon. Muli, nakita niya ang anino. Walang anuman, Doktora. Trabaho lang, sagot nito, at sa boses nito ay may pait na hindi maintindihan ni Lika. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad paalis, na para bang walang nangyari. Naiwan si Lika na nakatayo, naguguluhan. Sino ba ang lalaking ito? Isang henyo na may mga matang puno ng lihim. Kinagabihan, habang papalabas si Lika ng ospital, nakita niya ito. Nakatayo si Ramon sa may parking lot, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na bahagyang tinatabingan ng ambon. May kausap siya sa cellphone. Hindi sinasadya, napatigil si Lika sa dilim, nagmamasid. Hindi niya marinig ang lahat, pero sapat na ang kanyang nakita para manikip ang kanyang dibdib. Nakayuko ang mga balikat ni Ramon, isang imahe ng pagkatalo. Kakayanin ko to. Pangako, Lee. Narinig niyang sabi nito sa basag na boses. Para sa'yo. Kanino kaya siya nakikipag-usap? Isang asawa? Isang kasintahan? Isang pamilya na may problema? Ang kuryosidad ay parang isang lason na unti-unting kumalat sa isipan ni Lika. Lika. Napatalon siya sa gulat. Si Katrina Suarez pala,
isa ring surgeon at itinuturing niyang kaibigan sa ospital. Umiti ito sa kanya. Grabe, ang lalim yata ng iniisip mo dyan. Biro ni Kat sinundan nito ang tingin niya at nakita si Ramon na ngayon ay papasakay na sa kanyang sasakyan. Si E.C. de Villa. Balita ko, nagkasagutan daw kayo sa A kanina pero sa huli, naging maganda ang resulta. Tumango lang si Lika. Pagpasensyahan mo na si E.C. de Villa, sabi ni Katrina sa tonong nag-aalala. Mabait yan pero marami lang talagang pinagdadaanan. May mabigat siyang responsibilidad na binubuhat. Lalong nadagdagan ang misteryo. Anong ibig mong sabihin? Umiti lang si Katrina. Basta. Huwag mo na lang masyadong isipin. Tara, sabay na tayong umuwi. Buong biyahe pa uwi, hindi maalis sa isip ni Lika ang mukha ni Ramon, ang galing nito, ang kalmadong presensya, at higit sa lahat, ang mga mata nitong tila may itinatagong walang katapusang pighati. Kinaiinisan niya ang sarili niya. Bakit ba siya apektado? Isa lang itong katrabaho. Pagod na pumasok si Lika sa kanyang maliit na opisina para kunin ang kanyang bag, inihagis niya ang kanyang mga susi sa mesa at napabuntong hininga. Gusto na lang niyang umuwi at matulog para makalimutan ang nakakalitong araw na ito. Ngunit may isang bagay sa kanyang mesa na hindi dapat nandoon. Isang puting panyo, malinis at maayos na nakatupi. Sa ibabaw nito ay may isang piraso ng dark chocolate. Kumunot ang noo niya. Tumingin siya sa paligid. Sino ang mag-iiwan nito? Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo. Habang binubuklat niya ito, naamoy niya ang isang pamilyar na pabango. Ito ang amoy na naamoy niya kay Ramon kanina sa kisinang magkalapit sila. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya, ang pusong sanay na sanay sa ritmong propesyonal at kontrolado, ay biglang tumibok ng wala sa tempo. Isang mabilis, hindi inaasahan at nakakabinging pagtibok. Para kanino ang tsokolating ito? At bakit parang alam niya, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na para sa kanya ang simpleng regalong ito mula sa doktor na mailihim sa mga mata? Nakatitig si Ramon de Villa sa screen ng kanyang cellphone. Hindi sa mga email mula sa ospital o sa mga bagong mensahe. Nakatitig siya sa isang litrato. Isang babaeng may matamis na ngiti, ang buhok ay hinahangin habang nakaupo sila sa isang bench sa may dalampasigan. Si Clara. Ang asawa niya. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib, isang halo ng pagmamahal at walang katapusang pagkakasala. 5 taon na. 5 taon na siyang nabubuhay sa anino ng isang trahedya na siya mismo ang may gawa. Ang paglipat niya sa F.E. Judas ay dapat sana ay isang bagong simula, isang paraan para takasan ang mga mapanghusgang mata sa dati niyang ospital. Pero kahit saan siya magpunta, dala-dala niya ang multo ng nakaraan. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ni Clara ay unti-unting napalitan ng ibang mukha sa kanyang isipan. Ang mukha ni Dr. Lika Dalisay. Ang matapang na mga mata nito, ang talas ng kanyang pag-iisip, ang paraan ng pag-arko ng kilay nito kapag nainis. Kahapon, sa operating room, nakita niya hindi lang ang isang aroganteng hepe. Nakita niya ang isang babaeng may matinding dedikasyon, isang taong handang gawin ang lahat para sa buhay ng iba. At ang tsokoleteng iniwan niya sa mesa nito, isang munting kilos na hindi niya pinag-isipan. Isang bagay na idinikta ng kanyang puso bago pa man makaprotesta ang kanyang isipan. Hangal. Iyon ang salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya mapigilang umasa na sana, nakuha nito ang mensahe. Isang simpleng pag-amin ng paghanga. Kinabukasan, sa cafeteria ng ospital, nakita niya si Lika na mag-isang kumakain sa isang sulok, nakatutok sa isang medical journal. Ito na. Isang boses sa kanyang isipan ang nagsabing huwag na paalalahanan siya kay Clara sa kanyang sitwasyon. Ngunit mas malakas ang isa pang boses, isang boses na pagod nang magtago sa dilim. Dala ang kanyang tray ng pagkain, nilakasan niya ang kanyang loob. Pwede bang makiupo, doktora? Tanong niya. Nag-angat ng tingin si Lika, halatang nagulat. Tumango ito ng bahagya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Si Ramon, na sanay makipag-usap sa mga pasyenteng may pinakamalalang kondisyon sa utak, ay biglang hindi malaman ang sasabihin. Yung pasyente natin kahapon, stable na, sabi niya, para lang may masabi. I know. I checked on him this morning, sagot ni Lika, hindi inaalis ang tingin sa binabasa.
Napabuntong hininga si Ramon. Lika, sabi niya, sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang pangalan nito. Gusto ko lang ulit magpasalamat. Tama ka, ikaw ang lead surgeon. Hindi ko dapat kinuwestiyon ang desisyon mo sa harap ng lahat. Iyon ang nakakuha ng atensyon nito. Isinara ni Lika ang journal at tinitigan siya. Pero tama ka, Ramon. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala siya sa atin. So salamat din. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, pero totoong ngiti. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ramon ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa. Nagpatuloy ang kanilang usapan, mula sa trabaho hanggang sa mga paboritong pagkain. Nalaman niyang pareho silang mahilig sa kape at sa mga lumang pelikula. Sa bawat tawa ni Lika, gumaan ng kaunti ang pasan-pasan ni Ramon. Siya ang liwanag na matagal na niyang hinahanap sa kanyang madilim na mundo. Ang koneksyon na nagsimula sa cafeteria ay lalong tumibay ng gabing iyon. Isang T-code blue ang tumawag sa kanila sa emergency room. Isang biktima ng car accident na may matinding pinsala sa dibdib at ulo. Muli, nagkasama sila. Pero ngayon, wala ng tensyon. Wala ng pag-aalinlangan. Ang kanilang mga galaw ay sabay, ang kanilang mga isip ay konektado. Nag-uusap sila sa pamamagitan lang ng mga tingin at tango. Isang perpektong sayaw ng dalawang doktor na sinusubukang dayain ang kamatayan. Nang matapos ang lahat at muling na-stabilize ang pasyente, sabay silang napasandal sa pader, parehong pagod pero nasiyahan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang inis o pagtataka. Tanging paghanga at isang kislap na hindi maipaliwanag. Isang pangunawa na hindi na kailangan ng salita. Habang papasok sila sa elevator para umakyat sa kani-kanilang opisina, tanging silang dalawa lang ang laman nito. Ang pagod at ang katahimikan ay lumikha ng isang kakaibang intimasya. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang ugong ng elevator ang maririnig. Bigla, umuga ang elevator at may malakas na kalabog na narinig. Namatay ang ilaw. Huminto sila sa pagitan ng dalawang palapag. Okay ka lang? Agad na tanong ni Ramon, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa dilim, narinig niya ang mabilis na paghinga ni Lika. Okay lang ako, sagot nito, kahit halata ang kaba. Sa loob ng maliit at madilim na espasyo, nawala ang lahat ng harang. Nawala ang kanilang mga titulo bilang doktor. Tanging isang lalaki at isang babae ang naroon. Lika, bulong ni Ramon. Naramdaman niya ang paglapit nito sa kanya sa dilim. Bakit, Mon? Hindi na niya kayang itago. Hindi na niya kayang magpanggap. Kailangan nitong malaman kahit isang piraso lang ng kanyang katotohanan. Natatakot ako, Lika, pag-amin niya, ang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Natatakot ako sa nararamdaman ko para sa iyo. Isang katahimikan. Maririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso, kumakabog sa kanyang mga tainga. Hinihintay niya ang pagtulak nito palayo, ang pag-alis. Ngunit wala. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang ilaw at dahan-dahang umandar muli ang elevator. Nagtama ang kanilang mga mata, parehong gulat at puno ng mga tanong na walang sagot. Bumukas ang pinto sa palapag kung saan ang opisina ni Lika. Bago pa man siya makapagsalita o makagalaw, kumilos si Ramon. Sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ni Lika. Isang mainit, magaan, ngunit puno ng kahulugang paghawak. Isang segundo lang itong tumagal bago niya ito binitawan. Ingat ka, bulong niya, ang mga mata ay nakikiusap, bago siya mabilis na lumabas ng elevator at naglakad palayo sa koridor. Iniwan si Lika na nakatayo, nakatulala, ang kamay ay nanginginig at ang puso ay tumitibok na parang sasabog anumang oras. Ang pagiging isang doktor ay nagturo kay Lika na kontrolin ang lahat, ang kanyang mga kamay sa gitna ng operasyon, ang kanyang emosyon sa harap ng pamilya ng pasyente, at higit sa lahat, ang kanyang puso. Ngunit ang lahat ng kontrol na iyon ay naglaho sa isang iglap, sa isang elevator, sa isang simpleng paghawak ng kamay. Ang puso niya, nasanay sa siyensya at lohika, ay sumasayaw ngayon sa isang ritmong hindi niya maintindihan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang sikretong laro para sa kanila ni Ramon. Ang ospital, na dati isang lugar lang ng trabaho at stress, ay naging entablado ng kanilang mga ninanakaw na sandali. Isang mabilis na pagtatama ng mga mata sa abalang koridor.
Isang tasa ng kape na iniiwan ni Ramon sa kanyang mesa tuwing umaga na may kasamang maliit na note, para sa pinakamagaling na surgeon na kilala ko. Isang text message sa gitna ng gabi, kumain ka na ba? Huwag magpapalipas. Para kay Lika, ang mga simpleng bagay na ito ay mas matamis pa sa kahit anong mamahaling regalo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi lang siya si Doktora Dalisay. Sa tabi ni Ramon, siya ay si Lika lang. Isang gabi, habang pareho silang tapos na sa kanilang mga duty, dinala siya ni Ramon sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang rooftop ng ospital. Sa ilalim ng libo-libong bituin at tanaw ang mga ilaw ng buong Maynila, naramdaman ni Lika ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nahanap. Gusto ko ng simpleng buhay, Lika, sabi ni Ramon habang nakatingin sa malayo. Isang bahay, isang aso, at isang taong uwian ko gabi-gabi. Simple lang pala ang pangarap ng isang magaling na neurologist, ngiti ni Lika. Humarap si Ramon sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng isang matinding pagnanasa. Ikaw ang pangarap ko, Lika. Mula nang makilala kita. At doon, sa ibabaw ng gusali, sa ilalim ng tahimik na langit, hinalikan siya ni Ramon. Isang halik na puno ng pag-asa, ng takot, at ng isang damdaming matagal na nilang pinipigilan. Tumugon si Lika, isinuko ang sarili sa init ng sandaling iyon, piniling kalimutan muna ang lahat ng tanong at pag-aalinlangan. Ngunit ang kaligayahan ay parang isang kandila sa gitna ng malakas na hangin. Madaling patayin. Kinabukasan, sa doctor's lounge, masayang nagkukwentuhan sina Lika at Katrina. Hindi niya maiwasang mapangiti habang naaalala ang gabi nila ni Ramon. Aba, mukhang in love ang kaibigan ko, tukso ni Katrina, na may kasamang matamis na ngiti. Tumawa lang si Lika. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Katrina, naging malungkot at puno ng awa. Alam mo, buti ka pa, Malaya. Simon kasi, sabi nito, binabaan ang boses na parabang isang sikreto. Parang may malaking responsibilidad na binubuhat. Kawawa naman. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Lika. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Kat? Umiling si Katrina at hinawakan ang kanyang kamay. Wala. Baka nagkakamali lang ako ng basa sa kanya. Basta, mag-iingat ka, ha? Ang mga salita ay parang isang babala na nakabalot sa pag-aalala. Ang maliit na binhing iyon ng pagdududa ay nagsimulang tumubo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Lika. Makalipas ang ilang araw, nagmamadaling pumasok si Ramon sa opisina ni Lika. Lika, sorry, pwedeng pakitago muna nitong wallet ko. May emergency sa ICC, naiwan ko sa mesa ko kanina, sabi nito, halatang nagmamadali. Sige, ako na ang bahala, sagot ni Lika. Pagkaalis ni Ramon, pumasok naman si Katrina. Uy, Lika. Nakita mo ba hindi na nito natapos ang sasabihin nang makita ang wallet sa mesa ni Lika. Ay, wallet ni Mon. Hinahanap ko nga siya. Patingin nga, baka may isya dito para malaman ko kung anong room siya sa EC. Bago pa man makaprotesta si Lika, kinuha na ni Katrina ang wallet. Sa kanyang aksidenteng kipagmamadali, nahulog ang laman nito sa sahig, mga card, resibo at isang lumang litrato. Ay, sorry, sabi ni Katrina habang pinupulot ang mga gamit. Kinuha niya ang litrato. Sino kaya to? Kamukha niya. Ipinakita niya ito kay Lika. Isang litrato ni Ramon na masaya, katabi ang isang napakagandang babae na hindi pamilyar kay Lika. Pareho silang nakangiti sa kamera, isang perpektong larawan ng kaligayahan. Isang kirot ng selos at pagtataka ang tumusok sa puso ni Lika. Baka ex niya, sabi ni Lika, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Nagkibit balikat si Katrina at ibinalik ang lahat sa wallet. Siguro nga. Sige, hahanapin ko na lang siya. Ngunit kahit nakaalis na si Katrina, hindi maalis sa isip ni Lika ang litrato. Sino ang babaeng iyon? Bakit dala pa rin ni Ramon ang litrato niya kung ex na niya ito? Ang mga tanong ay parang laso na kumakalat, sinisira ang matamis na alaala ng kanilang mga sandali. Ang mga anino na napapansin niya noon sa mata ni Ramon ay biglang nagkaroon ng posibleng mukha. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Lika sa kanyang sasakyan, handa nang umuwi, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito.
4 na salita lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para manlamig ang kanyang buong katawan at tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Kilalanin mong mabuti ang taong minamahal mo. Baka hindi mo alam, may nagmamay-ari na sa kanya. Parang isang bloke ng yelo ang mensaheng iyon sa sistema ni Lika. Binasa niya ito ng paulit-ulit, umaasang nagkamali lang siya ng basa o baka maling numero lang ang nag-text. Ngunit ang bawat salita ay malinaw na parang kristal, at ang kahulugan nito ay isang matalim na punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. May nagmamay-ari na sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Lika sa ospital na parang isang multo. Ang mga ngiti at pagbati mula sa mga kasamahan ay dumadaan lang sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang mensahe at ang litrato ng babae sa wallet ni Ramon. Ang pagdududa, na dati isang maliit na binhilang, ay isa na ngayong dambuhalang puno na yumuyugyug sa buong pagkatao niya. Nakasalubong niya si Ramon sa koridor. Ninisyan siya nito, ang ngiting dati nagpapatigil sa kanyang mundo. Ngunit ngayon, ang nakikita lang niya ay isang posibleng kasinungalingan. "Good morning, Lika. May kape ka na sa mesa mo," sabi nito, ang boses ay puno ng sigla. "Salamat," sagot lang niya, malamig at walang emosyon bago ito tinalikuran. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Ramon, pero hindi niya ito pinansin. Kailangan niya ng kasagutan. At isa lang ang alam niyang pwedeng lapitan. Hinanap niya si Katrina at nakita niya itong nag-aayos ng gamit sa locker. "Kat, kailangan nating mag-usap," sabi ni Lika, ang boses ay desperado. Nilingon siya ni Katrina, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Lika, anong problema? Namumutla ka." Ipinakita ni Lika ang cellphone niya, ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Katrina. Isang perpektong pagkagulat na halos kumumbinsi sa kanya. "Ano to?" bulong ni Katrina. "Sino ang magpapadala sa'yo ng ganito?" "Hindi ko alam, Kat. Pero gulong-gulo na ako," halos maiyak na sabi ni Lika. "Ang litrato kahapon, ang mga sinabi mo tungkol sa responsibilidad niya. May alam ka ba? Please, sabihin mo sa akin ang totoo." Napabuntong hininga si Katrina. Tumingin ito sa paligid na para bang tinitiyak na walang ibang makakarinig. Hinila niya si Lika papunta sa isang bakanteng on-call room. "Lika, ayokong masaktan ka pero kaibigan kita," sabi ni Katrina. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. "Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero hindi ko kaya. Ayokong ako ang maging dahilan ng pagkasira ng puso mo." "Ano ba iyon, Kat? Sabihin mo na," pilit ni Lika. Huminga ng malalim si Katrina, na para bang naghahanda sa isang napakabigat na sasabihin. "Lika, si Ramon kasal na siya." Ang mga salita ay tumama kay Lika na parang isang malakas na sampal. Umiling siya, ayaw maniwala. Hindi totoo yan. "Niloloko mo lang ako." Umiling din si Katrina, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. "Sana nga, Lika. Sana nga nagsisinungaling lang ako." Dahan-dahan, may kinuha si Katrina mula sa kanyang bag isang folder. Nanginginig ang mga kamay nito habang inaabot iyon kay Lika. "Nakita ko to sa mga gamit niya noong kasisimula pa lang niya dito. Inutusan ako ni Ihi Alcaraz na ayusin ang ilang files niya," paliwanag ni Katrina. Nanginginig din ang mga kamay ni Lika habang binubuksan ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang dokumento. Isang kopya ng isang certificate of marriage. Malinaw na nakasulat ang mga pangalan, Ramon de Villa at Clara Sandoval. Ang petsa ng kasal ay 5 taon na ang nakalipas. Nabitawan ni Lika ang papel. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng alaala, ang mga ngiti, ang mga text, ang halik sa rooftop, ay biglang naging isang malaking, masakit na kasinungalingan. Ginamit siya. Niloko siya. Paano, bakit di? Wala sa sariling bulong ni Lika. "Hindi ko alam ang buong kwento," sabi ni Katrina, hinahaplos ang kanyang likod. "Ang alam ko lang, mahal na mahal niya raw ang asawa niya. Isang trahedya daw ang nangyari." At pagkatapos ay ibinigay ni Katrina ang huling, pinakamatinding dago. "Lika. Si Clara Sandoval, pinsan ko siya." Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Lika dalisay. Ang katotohanang iyon ang nagbigay ng bigat at kredibilidad sa lahat.
Hindi na ito isang simpleng chismis o isang dokumentong kahina-hinala. Ito ay isang katotohanan na nanggagaling mismo sa isang kapamilya. Isang katotohanang nagpapatunay na ang lalaking minamahal niya ay isang manloloko. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Lika, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit kay Ramon. At galit sa sarili niya dahil sa pagiging tanga. Habang naglalakad siya sa koridor na para bang isang zombie, nakita niya ito. Si Ramon. Papalapit sa kanya. May dalang isang bulaklak, isang puting rosas. At may ngiti sa kanyang mga labi, ang parehong ngiti na minahal niya, na ngayon ay kinasusuklaman niya. Lika, para sa'yo, sabi ni Ramon, inaabot ang bulaklak. Nakatitig lang si Lika sa kanya, ang mga mata ay puno ng yelo. Hindi niya kinuha ang bulaklak. Hindi siya nagsalita. Naramdaman niya ang pagbagsak ng sarili niyang mundo, habang ang lalaking nasa harap niya ay nakangiti pa rin, walang kamalay-malay na hawak na nito ang mga piraso ng kanyang winasak na puso. Nakatayo si Ramon sa harap niya, hawak ang isang puting rosas, ang mukha ay nagliliwanag sa pag-asa. Ngunit ang nakikita lamang ni Lika ay isang sinungaling. Ang bawat matamis na salita, bawat ninakaw na halik, bawat pangako, lahat ay isa na ngayong mapait na lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang puso niya, na dati puno ng pagmamahal, ay isa na ngayong basag na salamin, at ang bawat piraso ay sumasalamin sa imahe ng kanyang katangahan. Lika, tanong ni Ramon, ang ngiti ay unti-unting nawawala habang napapansin ang lamig sa mga mata niya. May problema ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, nagsimula siyang maglakad palayo, papalayo sa lalaking winasak ang kanyang tiwala. Lika, teka, tawag ni Ramon, sumusunod sa kanya. Nahabol siya nito sa isang hindi gaanong dinadaanan na koridor, malapit sa fire exit. Hinawakan siya nito sa braso. Ano nang nangyayari? Kinausap kita kanina, pero parang hindi mo ako nakita. May nagawa ba akong mali? Hinarap siya ni Lika. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Sino si Clara? Tanong niya, ang boses ay direkta at walang emosyon, na parang isang siruhanong nagbibigay ng isang masamang diagnosis. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ay ng isang pamilyar na anino ng sakit. Iyon ang sagot na kailangan ni Lika. Ang reaksyon pa lang nito ay isang pag-amin na. Lika, magpapaliwanag ako. Sabi ni Ramon, ang boses ay nanginginig. Hindi ito ang paraan para malaman mo. May nangyari isang aksidente. Aksidente, puto ni Lika, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang aksidente ba ay ang pagtatago mo na may asawa ka? O ang aksidente ay ang pagpapaniwala mo sa akin na espesyal ako? Hindi totoo yan, Lika. Mahalaga ka sa akin. Huwag mo akong gawing tanga, Ramon, sigaw niya, ang kontrol na pinag-iingatan niya ay tuluyan ng gumuho. Huwag kang umarte na parang biktima ka dito. Nakita ko ang marriage contract. Nakita ko ang litrato ninyo. Kasal ka. At sa buong panahon, niloko mo ako. Ang bawat salita ay parang isang matulis na bagay na ibinabato niya kay Ramon, ngunit mas lalo lang siyang nasasaktan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Ramon, pero binaliwala niya ito. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas matindi. Ang kahihiyan. Ang pagiging isang kabit ng hindi niya alam. Pakinggan mo muna ako, please, pakiusap ni Ramon, sinusubukang abutin ang kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Para saan pa? Para marinig ko ang isa na namang kasinungalingan, umiling si Lika, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak sa harap niya. Hindi niya ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Ang kirot dito, sabi niya, tinuturo ang kanyang dibdib, ay hindi dahil sa katotohanang may asawa ka. Ang kirot ay dahil pinaniwala mo akong iba ako. Pinaniwala mo akong may pag-asa. At ang pinakamasakit sa lahat, Ramon, pinaniwalaan kita. Yumuko si Ramon. Patawarin mo ako, bulong nito. Hindi ko kailangan ng sorry mo, matigas na sabi ni Lika. Ang kailangan ko ay ang huwag ka nang makita pa. Tumingala si Ramon, ang mukha ay puno ng desperasyon. Lika, huwag mong gawin to sa atin. Walang tayo, Ramon. Hindi kailanman nagkaroon ng tayo.
Isang malaking ilusyon lang ang lahat, at ako ang tangang naniwala. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitira niyang lakas. Tapos na tayo. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi niya nilingon. Narinig niya ang boses ni Ramon na tinatawag ang pangalan niya, isang tunog ng pagkasira at kawalan ng pag-asa. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglakad. Bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya mula sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Nakarating siya sa loob ng kanyang kotse sa parking lot. Doon, sa kaligtasan ng kanyang sariling espasyo, tuluyan ng bumigay ang kanyang depensa. Napahawak siya sa manibela at humagulgol. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy, dala ang bigat ng isang wasak na pangarap. Ang sakit ay napakatindi na parang pinupunit ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Samantala, naiwan si Ramon na nakatayo sa koridor, tulala. Ang puting rosas na hawak niya ay nahulog sa sahig, ang mga petalya nito ay nagsisimulang malanta. Ang mga salita ni Lika ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tapos na tayo. Parang isang hatol na winakasan ang lahat ng kanyang pag-asa. Paano nalaman ni Lika? Sino ang nagsabi sa kanya? Habang nakatayo roon, nawasak at nag-iisa, dumaan sa isip niya ang lahat. Ang biglang pagbabago ng mood ni Lika. Ang paraan ng pag-iwas nito. At pagkatapos, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, si Katrina, ang pinsan ni Clara. Ang nag-aalalang kikaibigan ni Lika. Ang taong laging nasa paligid tuwing may nangyayaring hindi maganda. Sa unang pagkakataon, isang matalim at malamig na pagdududa ang tumago sa isip ni Ramon, hindi para kay Lika, kundi para kay Katrina. Tumingin siya sa direksyon ng opisina nito, at ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong, mapanganib na kislap. Ang laro ay hindi pa tapos. Ngayon pa lang ito magsisimula. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno para kay Ramon. Ang bawat sulok ng ospital ay may alaala ni Lika, ang tawa niya sa cafeteria, ang seryosong mukha niya sa gihi, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya sa rooftop. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay ang likod nito habang papalayo, at ang mga matang puno ng galit at sakit. Ang bawat pagtatang kanyang kausapin ito ay sinasalubong ng isang pader ng yelo. Para kay Lika, siya ay isang multo, isang taong hindi na nag-i-exist. Ang sakit ng pagkawala ni Lika ay napakatindi, ngunit may isang bagay na mas malakas na nag-uumapaw sa kanya ngayon, determinasyon. Ang pagdududa niya kay Katrina ay hindi na isang simpleng hinala, ito ay isang katiyakan na gumuguhit sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Lika ang tungkol sa marriage contract? Sino ang nagpadala ng text message? Ang lahat ng daan ay patungo sa iisang tao. Hindi na siya ang Ramon na tumatakbo sa nakaraan. Ang pagkawala ni Lika ang nagtulak sa kanya na harapin ito. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa katotohanang ipinagkait sa kanilang dalawa. Isang gabi, nang halos wala ng tao sa kanilang palapag, ginamit ni Ramon ang pagkakataon. Alam niyang may ugali si Katrina na iwanang nakalogin ang computer nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina nito. Kumakabog ang kanyang dibdib, hindi sa takot na mahuli, kundi sa kung ano ang maaari niyang matuklasan. Sinimulan niyang tingnan ang mga email nito. Sa una, puro trabaho lang. Ngunit habang mas malalim ang kanyang paghahanap, may nakita siyang isang folder na may kakaibang pangalan, updates. Sa loob nito, nakita niya ang isang serye ng email exchange sa pagitan ni Katrina at ng isang yaya sa private care facility kung nasaan si Clara. Nagsimulang manginig ang kamay ni Ramon habang binabasa niya ang mga mensahe. Yaya, Ma'am Kat, gumalaw po ulit ang mga daliri ni Ma'am Clara kanina noong kinakausap ko siya. Mukhang may response po talaga. Katrina, huwag mong isusulat yan sa official log, sabihin mo lang, involuntary muscle spasm. Huwag mo ring sasabihin kahit kanino, lalo na sa pamilya niya o kay Ramon. Ako na ang bahala mag-update sa kanila. Naiintindihan mo? Yaya, opo, ma'am. Pero hindi po ba mas maganda kung Katrina, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Doble ang sahod mo ngayong buwan. Hindi makapaniwala si Ramon. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Sa loob ng maraming buwan, si Katrina ang nagsasabi sa kanya at sa pamilya ni Clara na walang pagbabago, na stable but unresponsive ang lagay nito. Na dapat na silang maghanda sa pinakamasama.
At naniwala sila. Naniwala siya. Isang kasinungalingan. Isang napakalaki at napakalupit na kasinungalingan. Si Katrina ay hindi lang naninira ng relasyon, sinasadya niyang itago ang posibleng paggaling ng sarili niyang pinsan para lang manatili si Ramon na nakatali sa pagkakasala. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang mga email gamit ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinaumagahan, hindi siya pumasok sa ospital. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa bahay ng mga magulang ni Clara. Ramon, anak, salubong sa kanya ng ina ni Clara, isang babaeng pagod na ang mukha sa kalungkutan. May balita ba? Tita, may mahalaga po akong itatanong, sabi ni Ramon, pinipigilan ang galit sa kanyang boses. Kailan po kayo huling bumisita kay Clara? Nako, anak, halos 1 buwan na rin. Si Katrina kasi, laging sinasabi na walang pagbabago. Mas lalo lang daw kaming masasaktan kung lagi namin siyang makikitang ganoon. Siya na lang daw ang bahalang mag-update sa amin. Doon na gumuho ang huling piraso ng pag-aalinlangan ni Ramon. Ipinakita niya sa ginang ang mga litrato ng email sa kanyang cellphone. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, mula sa pagkalito, hanggang sa hindi paniniwala, at sa huli, sa isang nag-aapoy na galit ng isang ina na niloko. Ang plano ay nabuo. Kailangang malantad si Katrina. At kailangang naroon si Lika para marinig ang lahat. Nagpadala si Ramon ng mensahe kay Lika, Conference Room 3, 5C. May ibabalik lang ako sa'yo. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Dumating si Lika sa takdang oras, ang mukha ay malamig at walang ekspresyon. May dala siyang isang maliit na kahon. Ito na ang mga gamit mo, sabi niya, inilapag ang kahon sa mesa. Bago pa man siya makatalikod, pumasok si Ramon at isinara ang pinto. Sandali lang, Lika. May kailangan ka lang makita. Sa parehong sandali, pumasok din si Katrina. Mon! Lika! Anong meron dito? Meeting ba to? Tanong nito, nagpapanggap na walang alam. Isang napakahalagang meeting, sabi ni Ramon, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Tungkol sa pinsan mo. Tungkol kay Clara. Namutla si Katrina. Tumingin ito kay Lika na ngayon ay naguguluhan na rin. Ano nang kinalaman ko dito? Tanong ni Lika. Lahat, sagot ni Ramon, ang mga mata ay nakatutok kay Katrina. Katrina, may tanong ako sa'yo. Bakit mo itinago sa amin na gumagalaw na ang mga daliri ni Clara? Bakit mo sinabing walang pag-asa? Ano-ano nang pinagsasabi mo, Ramon? Nababaliw ka na ba? Depensa ni Katrina, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. Inilabas ni Ramon ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanila ang mga litrato ng email. Nakita ni Lika ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nilason mo ang isip ng pamilya niya. Nilason mo ang isip ko. At higit sa lahat, sabi ni Ramon, ang boses ay unti-unting tumataas, nilason mo ang isip ni Lika. Ikaw ang nagpadala ng text. Ikaw ang nagpakita ng marriage contract. Ginawa mo ang lahat para sirain kami habang sinasaktan mo ang sarili mong kadugo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang lahat yan, sigaw ni Katrina, nagpapanik na. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang ina ni Clara, kasama ang 2 security guard ng ospital. Mananagot ka sa ginawa mo sa anak ko, Katrina, sigaw ng ginang, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hayop ka! Napaurong si Katrina, ang mukha ay puno ng takot. Wala na siyang matakbuhan. Wala nang kasinungalingan na makapagliligtas sa kanya. Nakatayo si Lika sa isang sulok, hindi makagalaw. Ang lahat ng impormasyon ay parang isang malakas na alon na humahampas sa kanya. Si Ramon ay hindi sinungaling. Siya ay biktima. At siya, na napakatalino at mapanghusga, ay naging isang bulag na piyesa sa isang masamang laro. Tumingin siya kay Ramon, ang mga mata ay puno ng pagkabigla, pagsisisi, at isang matinding pagkalito na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang iskandalo sa Jude's Medical Center ay mabilis na kumalat. Si Katrina Suarez ay agad na tinanggal sa kanyang posisyon at nahaharap sa mga kasong sibil at kriminal na isinampa ng pamilya ng kanyang pinsan. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumabas. Ngunit ang paglabas nito ay hindi nagdulot ng agarang ginhawa.
Sa halip, nag-iwan ito ng mga sugat na kailangan pang maghilom. Lumipas ang 2 buwan. Si Lika Dalisay ay bumalik sa kanyang trabaho, ibinuhos ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa pagliligtas ng buhay ng iba. Sa panlabas, siya pa rin ang magaling at kinikilalang hepe ng cardiothoracic surgery. Ngunit sa loob, may malaking nagbago. Ang dating kayabangan ay napalitan ng isang tahimik na pagmumuni-muni. Ang mabilis na paghusga ay napalitan ng pag-aalinlangan sa sarili. Gabi-gabi, bago matulog, umuulit-ulit sa kanyang isipan ang eksena sa conference room, ang mukha ni Ramon na puno ng sakit habang ipinaglalaban ang katotohanan, at ang sarili niyang mukha na puno ng galit na nakabatay sa isang kasinungalingan. Hindi na niya nakikita si Ramon sa Judas. Nabalitaan niyang nag-file ito ng leave of absence para personal na tutukan ang pag-aalaga kay Clara, na inilipat na sa ibang ospital. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng hiya, isang malalim na kahihiyan sa kanyang naging aksyon. Siya, na laging ipinagmamalaki ang kanyang talino, ay naging biktima ng isang simpleng manipulasyon dahil sa sarili niyang pride at kawalan ng tiwala. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang operasyon, nagdesisyon si Lika. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kailangan niyang harapin ang kanyang pagkakamali. Nagmaneho siya papunta sa ospital kung saan naroon si Clara. Hindi siya pumasok. Mula sa malayo, sa may glass panel ng hallway, nakita niya ang silid nito. At nandoon si Ramon. Nakaupo sa tabi ng kama, matyagang binabasahan ng libro si Clara. Ang mukha ni Ramon ay pagod, ngunit mayroon itong bagong kapayapaan, isang pagtanggap sa kanyang responsibilidad. Sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang naramdaman ni Lika, isang kirot hindi ng selos, kundi ng malalim na pagsisisi at paghanga. Nakita niya ang tunay na Ramon, isang lalaking may mabuting puso, na biktima rin ng mga pangyayari, isang lalaking hindi niya binigyan ng pagkakataong pakinggan. Kinabukasan, tinawagan niya ito. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa ospital. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na tulad ng dati na puno ng tensyon. Ngayon, ito ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Lika ang unang bumasag sa katahimikan. Mon, sabi niya, ang boses ay mahina. Patawarin mo ako. Tumingin si Ramon sa kanya, ang mga mata ay malumanay. Patawarin mo ako sa pagiging mapanghusga ko, pagpapatuloy ni Lika, ang mga salita ay tila hirap lumabas. Sa hindi pakikinig. Sa hindi pagtitiwala. Naging bulag ako sa galit at pride ko, at hindi ko nakita ang katotohanan na nasa harap ko lang pala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Nagkamali din ako, Lika. Dapat sinabi ko sa'yo ang lahat mula sa simula. Ang takot kong masaktan ka ang lalong nakasakit sa'yo. Itinago ko ang isang bahagi ng buhay ko dahil sa takot, at ang takot na iyon ang ginamit ni Katrina laban sa atin. Kumusta na si Clara? Tanong ni Lika. May mga maliliit na pagbabago, sagot ni Ramon. Nagpapakita na siya ng brain activity. Sabi ng mga doktor, isang mahabang proseso pero may pag-asa. At iyon lang ang mahalaga. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lika. Tungkol sa amin, Lika, matagal nang tapos ang pagmamahal. Ang natira na lang ay ang responsibilidad at ang pagkakasala. Legal na asawa ko siya, pero ang puso ko matagal nang hindi sa kanya. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Lika. Luha ng ginhawa, ng kalungkutan at ng pag-asa. Pagkatapos ng araw na iyon, nagpatuloy ang kanilang mga pag-uusap. Mga text message. Mga tawag. Mga simpleng pag-uusap tungkol sa kanilang araw. Dahan-dahan, unti-unti, hinilom nila ang mga sugat. Walang pilitan, walang pagmamadali. Isang linggo ng umaga, inaya siya ni Ramon na maglakad sa isang parke. Ang araw ay nagsisimula palang sumikat, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid. Naglalakad sila ng tahimik, magkatabi. Alam mo, sabi ni Ramon, sa loob ng 5 taon, pakiramdam ko, gabi palagi ang buhay ko. Laging madilim, laging malamig. Pero noong dumating ka, parang nagsimulang sumikat ang araw. Humarap siya kay Lika. Sa pagkakataong ito, wala nang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Tanging sinseridad at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at kasinungalingan. Hinawakan niya ang kamay ni Lika. Ang pamilyar na init nito ay gumapang sa buong katawan ni Lika.
Handa ka na bang magsimula ulit? Tanong ni Ramon, ang boses ay puno ng pag-asa. Sa tama, sa totoo. Walang lihim. Walang takot. Tumingin si Lika sa kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay sa mga mata ni Ramon. Nakita niya roon ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang pag-ibig na hindi isang panaginip, kundi isang katotohanang handa nilang harapin ng magkasama. Tumango siya, ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mon, sabi niya, ang boses ay buo at sigurado. Handa na ako. Sa ilalim ng sumisikat na araw, sa gitna ng isang bagong umaga, ngumiti sila sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong happily ever after. Sa halip, nagsimula ito sa isang pangako ng isang mas matatag, mas tapat, at mas makahulugang pag-ibig, isang pag-ibig na nahanap ang tunay na lakas nito, hindi sa kawalan ng mga problema, kundi sa katapangang harapin ang mga ito ng magkasama. At dito, sa isang pag-ibig na mas matatag at mas makatotohanan, nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtibok ng puso, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pag-asang muling nabuo sa kwento ni Lika at Ramon. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang pagnanais na maipadama sa inyo ang bawat emosyon, ang inis at paghanga, ang matamis na kilig, ang pait ng pagkakanulo, at ang init ng isang tunay na pagpapatawad. Sapagkat ang kwento ni Lika at Ramon ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay sinusubok, nasasaktan at kung minsan nadudurog. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at muling bumangon, mas matatag at mas tapat kaysa dati. Ito ay isang paalala na ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang relasyon ay ang katotohanan, gaano man ito kasakit, at ang tiwala, gaano man ito kahirap ibigay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Saang bahagi kayo pinakakinilig, nainis, o napaiyak? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.